Magandang lalaki ho ako. Ngayon po ay October 30. Palampasin na? Walang basagan ng trip. Yun ang sabi ng nanay ko eh. Tandang-tanda ko eh. Nung nabubuhay pa siya, gandang lalaki talaga na June Banaag. Nako kapatid! Huling araw na po ng Oktubre ngayon at ang tawag nila ay Halloween. Ano ang Halloween? Ano ibig sabihin ng hallow? Ang ibig sabihin ng hallow ay banal, holy. Ween is Eve. Ayan. Holy Eve. Ayan tawag dyan. Halloween. Holy, bakit ang mga bata ng mga anak ninyo binibihisan yung mga damit impacto, minamake-upan ninyo mga damit impacto mga anak nyo? Anong klaseng magulang kayo? Para lang makakuha ng candy. Di ba? Ay, nako, makinig kayo simbahan natin. Bihisan nyo ang mga anak nyo ng mga damit ng santo, mga costume ng santo para makilala nila kung sino yung mga santong yun at meron silang i-model sa buhay nila na buhay ng santo. Kesa gino-glorify ninyo ang mga impacto at ang mga diablo, mga vampires, mga anong tawag dyan? Di ba? Saan naman nakuha yung ganyang mga aral kasi? Western culture yan, commercialism. Magandang gabi ho sa inyo. Ito si Brother June Banaag, OP ng programang Dr. Love. Sumasa inyo po mula alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi at simula sa Lunes ang ayon kay Mike Santillan na ating producer ngayong gabi. Ang programa natin sa Lunes, November 4 ay alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi. Balik na ho tayo sa 2 hours. Talaga naman. Kakatawa. Nagtitiwala ang kumpanya sa atin sa programa natin. 2 oras na ho tayo sa Monday, 9:30 to 11:30 p.m. At wag ho ninyong kakalimutan. Mali yun. Mali yung kakalimutan. Magagalit si Chadeli. Huwag ho ninyong kalilimutan. Huwag niyong kalilimutan ho. Sa November 4 ay lilipat po ang ating programa at ang buong istasyon sa bagong pakanan tayo ho. Pihit pakanan, bawal ho sa kaliwa, bawal kumaliwa, bawal mangaliwa, lahat ho sa kanan. Magkakakwentuhan ho tayo sa 105.9 True FM sa araw po ng Lunes yan, November 4. Kita nyo. So ang programa natin sa Monday will be at 9:30 in the evening till 11:30 sa bagong bahay natin, 105.9 FM, True FM. Samahan niyo po kami, ho. Pero sa ngayon, araw ng Huwebes, mapapakinggan pa rin tayo sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo po ay kasabay na napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Channel 19 sa Signal Cable. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At syempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. TokTik, yun. And don't forget, pakisubscribe po lamang ang ating Radyo 5 True FM sa YouTube channel. At doon po sa mga kaibigan ho natin, mga tagapakinig natin na nais maging bahagi ng programa at magbahagi ng kanilang mga kwento ng buhay, kasaysayan ng buhay, liham, kasaysayan ng mga problema na hindi ho ninyo mabigyan ng solusyon na gusto nyong idulog sa ating programa, pwede kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at siyempre ng inyong contact number. Kahit itanong nyo kay Mike Santillan, hindi, si Michael Taquin, yan. Si Michael Taquin na
nais nating pasalamatan sapagkat for a long period of time, for so many years, itong si Mike, ang nakakatuwang natin para maghatid at sumundo ng imahe ng mahalabiran ng Santo Rosario at dinadala po dyan taon-taon tuwing buwan ng Oktubre, the whole month of October, dyan po sa Archdiocesan Shrine of St. Anne, Minor Basilica and Archdiocesan Shrine of St. Anne sa Taguig City. At palagi si Mike ang ating pinapasalamatan po sa kanyang pagtulong. Nakikinig ho sila ngayon kasama ng kanyang uod ng gandang may bahay na ang pangalan ay Christine. Hindi ba yun yung pangalan matatapos sa Bagyo? Yung malakas. Christine, di ba? Ito naman, Christine with the letter C. Ayan. Christine, magandang gabi at maraming salamat sa inyong mag-asawa, ha? Thank you so much. Maraming salamat sa mag-asawa ni Mike, Takwin at Christine. Ayan, ha? Thank you so much. Batiin din natin ang magandang gabi at happy listening ang kaibigan natin, si Camareng Cruz. Camareng Cruz ng Barangay Wawa, Taguig City, na gabi-gabi habang nagpapahinga at nakahiga sa kanyang napakalambot na kama ay nakikinig po sa programang Dr. Love dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Camareng ho, paalaala lamang ho, next week sa Monday, simula sa Monday next week, November 4, mapapakinggan nyo na po ang ating programa sa 105.9 FM. Diyan po lilipat ang True FM alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi sa simula sa araw ng Lunes next week. Yan, Camareng ha? Magkita-kita tayo, baka maiwan ka dyan. Sumama ka na sa 105.9 True FM sa araw ng Lunes. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes. At baka may katanungan kayo tungkol po sa mga All Saints Day and All Souls Day, pag-usapan natin mamaya. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, huling araw ng buwan ng Oktubre. Samantalang si Dr. Ino Wonchay ay nakatutok sa ating programa ngayong gabi at inaabangan ng mabuting balita na matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 31 hanggang 35. Dumating noon ang ilang Pariseyo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Sumagot siya, "Sabihin ninyo sa asong gubat na yan na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayun din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't pababayaan ng lubusan ng iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual.
hango sa bagong tipan ng banal na aklat, pagkain pang-spiritual. 5 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi, narito ang bahagi po ng ating programang Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng isang very popular na television program na napapanood po sa TV5 at simula sa November 11, mapapanood na po ang bagong mukha ng Harapan, Face to Face. Harapan, simula November 11. Lunes, sa panguna ng batikang broadcaster na si Corina Sanchez Rojas, kasama pa rin po ang original ba yun? Original na trio tagapayo na sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang ba't di ko masabi yung sarili ko? Bumabakil. At ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Malapit na po yan, mga kapatid, sa next week. Next week na yan. Sa next week. Yun. November 11. November 11, sa bandang hapon po yan. So, abangan po ninyo. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Hindi ko alam kung anong title. Hindi ko. Nasira ang pedicab ko nang makipark ako sa'yo. Nakipark lang ako eh. Diba? Nagbabayad naman ako eh. Pero bakit nasira ang aking pedicab? Siguro, sinira mo yung upuan. Siguro, mga ganon, di ba? Away-away na ito. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi. Narito. Kuya Jun, ano itong problema? Ano yung nirereklamo mo? Nireklamo ko po si Jack kasi yung nangyari po sa akin na ang ginawa niya, sinira yung yung upuan, saka yung salamin ko, saka yung gulong ko, binutas. Ng Pedicab ko po. Pedicab? Opo. Nagpabarangay na kayo? Babarangay po sana ako, kaya lang yung asawa ko may sakit, kaya hindi ko po dinagdagan na ng problema. Okay, pero alam niyong delikado yan nung June ha, kasi ang alam ko sa mga ganyan, nauuwi yan sa mas malalim na engkwentro. Diba? Kasi mga lalaki kayo, unang-una, at na-expose kayo sa kalsada, katulad ng mga utility vehicles na minamaneho ninyo. So, kailan at paano nag-umpisa itong problema nyo? Itong nakalipas po 2 linggo na po ngayon. Ngayon, nag-aanap po ako ng mapaparkingan ko ng sidecar. Ito pong nakasama kong trabaho, yung tropa ko. Inano niya, may alam akong parking yan doon sa tapat ng bahay ko. Ngayon, sige, pwede ba doon? Oo, pwede. Ganito na lang. Sabi ko, kada part ko, magbibigay na lang ako sa ng 20. Bukod po sa 20, minsan, nangingirin siya ng pandagdag, gano'n. Sige, ganito na lang. Pagkakatiwala ko yung bike ko sa'yo sa tapat mo, dapat walang mangyayari. Oo naman daw siya. Ito na, yung mga nakalipas ng 3 araw, yung bike ko, bakit warat yung upuan ko? Kaya mahal-mahal ng paggawa ng upuan. Rubberized yan eh. Oo. Sa poster ko pa yung pinagawa yun eh. Tsaka yung salamin ko ng side mirror na tanaw ko yung tao sa likod, nawawala rin. Tapos yung gulong ko, bakit butas? Wala naman akong pwedeng Buti may natira pa sa pedicab nyo, Manong. Di ba? Anong sabi ni Jack? Sabi naman, Jake, hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Sa'yo ko nga pinagkatiwala. Ba't meron ba siyang galit sa'yo? Ano sa tingin mo? Hindi ko po alam kung may galit ba o ano eh. Kasi Pero nagkasama po kami sa trabaho niyan eh. Bakit siya papayag na mag-parking doon kung meron siyang galit sa'yo? At magbabayad ka, di ba, ng 20 pesos? Nagbabayad ako sa kanya kada parking ko sa kanya. Kada parking ko po yun, nagbabayad ako. Kaya ako tinatanong para malaman natin ano nangyari. Pero siya rin ang sinisisi ni June kung bakit nasira ang kanyang pedicab. Kuya Jack, pasok! Jack, dapat mo bang panagutan ang nangyari sa pedicab ni Mang June? Hindi po, ma'am. Ano ba ang nangyari? Anong totoong nangyari at ba't nagkagano ng pedicab ni Mang June? Pinabantay po niya kasi sa akin yung pedicab niya. Hindi ko po mabantayan ng 24/7 po yun kasi mabiyahe po ako ng jeep eh. Okay, so gaano nakatagal na nakaparada sa'yo?
2 linggo na po. 2 linggo. Pang ilan ng pagkakataon na gano'n nang nangyari? Nawasak, natanggal, nawala yung side mirror? Mga 1 linggo po may higit. After 1 week din nangyari ito. Wala bang CCTV sa labas? Wala po, ma'am. Wala kayong CCTV. Bakit nangyari ito, Jack? Kasi ano ba ang nagalit sa'yo si June? Pinagbibintangan mo ba si Jack, Mang June? Opo, ma'am. Pinabibintangan Kaya ako ko niyan. lang kausap ko eh. Sabi niya naman, di rin niya alam. Ba't di mo nga alam? Kasi ikaw nga yung pinababantay ko dyan. Kasi kada Okay. parking ko, nagbabigay ako sa kanya. Ma'am, di totoo yun. Ano yung hindi totoo, Jack? Ma'am lang nagbibigay siya sa akin. Sinasabi ko, hindi ko magawa lang po ng story yan, ma'am. Hindi ako gagawin ng story. Never ka nagbigay o nagbigay naman siya? Nagbibigay po siya 10 piso pero hindi lang po ganun kalaki. Okay, para sa parking na mabantayan mo, medyo maliit yun ha. So, gusto nating malaman, kung nawawala, dyan ba sa lugar ninyo ay may nakawan Opo, ma'am. na nagaganap? Okay, ang hirap kasi nung June, nabasa mo pagbintangan, kung open naman yung parking. Diba? Mahirap dun Mahirap eh. So, bakit mo pinipilit na si Jack ay talagang ang gumalaw at winasak yung bangko anong mo? dahilan? Yung ma'am, kasi po sabi po sa akin, ako ang bahala dyan. Sige. Wala akong sinabing ganun, Jun. Ngayon, yung mangyayari sa bike mo, hindi ko rin alam. Sabi niya, ba't hindi mo nga kasi alam? Kasi sa'yo ko naman pinagkakatiwala. Yan. Hindi po ako abogado pero pinapakinggan ko si Attorney Lorna kanina doon sa approach niya sa mga problema niyo. Ang nakita ko lang dito ay ang kawalan ng respeto sa kapwa. Yung pakikialam mo at pagdedesisyon mo sa bagay na hindi ikaw ang dapat nagdedesisyon. In other words, masyadong pakialamero ka. Yon. So, himayin natin, si Mang June, di umano, ay nagbabayad ng 20 pesos para sa parking. Kanino po ninyo ibinabayad ng 20? Kay Jack po. Kay Jack. Tinanggap ni Jack ang 20 pesos sa anong kasunduan? Para saan yun? Ma'am, walang kasunduan po yun. Walang kasunduan. Tinanggap mo lang yung 20 dahil... Wala po pa parking po yung ano niya, yung bike niya po. Hindi, tinanggap mo yung 20 pesos na ibinabayad niya, hindi mo alam kung para saan yun. Come on. Para ka namang baby. Binigyan ka ng candy, kinuha mo yung candy, hindi mo alam kung anong purpose. Kasi pag tinanggap mo yung 20 pesos niya, dapat alamin mo para saan ito. Ito ba ay para doon sa space na tatayuan ng iyong bike? Ano ang responsibilidad ko? Babantayan ko ba yung iyong motor? O hindi kasama yung pagbabantay? Ang kasama lang sa 20 pesos yung pagpapark mo dyan. So, doon lang may malabo na ang usapan nyo. Okay? Pangalawa, doon sa 500 pesos ni John na nawawala, problema natin dyan talaga, ang hirap nating patunayan. Hindi tayo pwedeng basta magturo kay Jack na siya ang kumuha. Ang isang bagay na nakita ko, Jack, na isa pang mali sa'yo, ay pinayagan mo itong si Antonio na maglabas ng pedicab na inilalabas ni Joe dahil ibinasi mo lang doon sa sinabi ni Antonio na may atraso si Joe sa kanya. Pinayagan mo siyang ilabas yung pedicab na hindi naman sa'yo, hindi mo pag-aari, wala kang kinalaman doon sa pedicab na yon, pinayagan mo siyang paggamit. So ito ang dapat nating tandaan, ang aral na iniiwan sa atin. We should know our limitations. Hanggang saan lang tayo. At kung tumanggap tayo ng 20 pesos, alamin natin saan tong 20 pesos na ito. Para alam ko kung ano ang responsibilidad ko sa pagtanggap ng 20 pesos. Diyon, pag-aralan lang natin. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman sa iyo, Mama Carla. Maraming salamat. Ang oras po natin, 10:04 ng gabi. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating programa. Si Dr. Ino Wonchay pala, pabalik na ng Maynila galing sa Nasugbo. Yun. At kasama niya si OG Angeles at ang pamilya nito. Kahapon na medyo stormy doon sa gawin ng Nasugbo, Batangas. At ngayon daw medyo bumubuti na ang panahon kaya ngayon pa lang sila uuwi ng Maynila. Yan, mag-iingat kayo ha.
Magandang oras to, 10:15, para kayo magbiyahe pabalik ng Maynila dahil wala ng traffic. I hope. No? Wala ng traffic. Iwasan lang siguro dyan. Hindi na ako dumadaan dyan sa sa may Santa Rosa, Laguna from Tagaytay. Naka-ubod ng traffic dyan. Ewan ko lang sa gabi. Alright. Ito yung mga nag-text sa atin, si Riza Templadong parang kape ng San Pedro Laguna ay nagtatanong po sa atin. Tanong lang po, sa araw po ba ng Lunes, Dr. Love? Sa FB page pa rin po ng Dr. Love, mapapanood ng Dr. Love. At tama po ba alas 9 hanggang alas 11:30 po ang inyong programa? Hindi ko po masyadong narinig. O sige, linawin natin. Kung ang itinatanong po ninyo, may FB page pa rin tayo. Meron pong FB page ang Dr. Love. Mapapanood po ninyo yan. Mapapanood nyo po yan sa X. Mapapanood po ninyo yan sa TikTok. Mapapanood nyo yan sa YouTube. Di ba? Meron pa po. Okay? Ang magbabago lamang po simula sa Lunes ay ang frequency. From 92.3, lilipat po tayo pakanan. Hanapin po ninyo, scanin nyo 105.9 True FM. 105.9 True FM. Simula po yan sa Lunes. At ang programa nating Dr. Love sa Lunes, magsisimula ng alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11:30. Meaning, balik po tayo sa 2 oras. O malinaw na yan, ha? Now, si Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan ay nagpahatid ng kanyang pagbati sa kanyang butihing esposo. Napakabuting tao. He's a very, very good husband, a very good father. Sa kanyang husband, si Mr. Masayuki Enomoto ng Tokyo, Japan. He is celebrating his birthday today. Happy birthday to you. Happy birthday! Mr. Masayuki Enomoto ng Tokyo, Japan. Sana po ay mabusog nyo kami. Lechon yan Walang lechon sa Japan walang lechon sa Japan. Meron doon mga marbleized steak. Di ba? Salamat, Andrea Enomoto, nabusog kami. Mr. Masayuki Enomoto ng Tokyo, Japan, happy birthday. How do you say happy birthday in Nihongo? Happy birthday to you. Di ba? Nako, eto pa. Natatandaan nyo, meron tayong isang regular na listener. Medyo matagal na nawala ito no? Ang pangalan niya ay Carlo Torres Concepcion. Na-meet po natin ito in one of those events natin. Carlo Torres Concepcion. Binabati po natin si Carlo Torres Concepcion ng magandang gabi at bumabati din siya ng a blessed Thursday evening, Brother John. I sorely missed sending a comment dito pero I'm happy to let you know and Dr. Lovers know na nagtagpo na kami ni Aling Lourdes sa San Fernando, La Union bago ko umuwi ng Manila kanina. Nagpa-back massage din ako sa kanya habang masarap ang aming kwentuhan. Pagbati rin po kay Manang Ivy na nag-assist sa amin sa Mana Mall Therapeutic Massage. Ingat po sa lahat ng nasa biyahe buhat kay Carlo Concepcion ng Manila. O yan, Aling Lourdes, Sister Lourdes ng San Fernando, La Union. Binabati ka po ng minasahe mo kanina, si Carlo Torres Concepcion. Galing naman yan, Bumiyahe pa ng San Fernando, La Union para magpa-back massage kay Aling Lourdes. Kumusta naman kaya ang pagmamasahe ni Aling Lourdes? Napag-uusapan si Aling Lourdes, si Lance Abelion ay nag-text sa atin ngayon. Buwabati po ng magandang gabi. Buhat sa Batak City, Ilocos Norte. Buhat naman sa Hong Kong, isa sa mga regular nating tagapakinig, si Carmelita Lina Neira. Good evening po. Sa Seattle, Washington, si Shari Picho. Tingnan mo naman ang ating mga listeners sa iba't ibang panig ng daigdig.
Herbert Gaor, Mercedes Engineer Mercy Santos. Good evening, parts. Have a blessed Thursday to all. I am watching and listening to your nice program. Salamat, Engineer Mercy Santos. Salamat sa cake na kulay purple. Kulay violet. Alani Hongko ng Kuwait. Lazo Mataverde, Kombawa. Gandang gabi po. Yun, ibig sabihin nun, good evening. Kombawa. Kay Mr. Mizayaki Inamoto, Kombawa. Jezebel Villasoto Lurin, good evening and happy listening. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Brother June. Tuwan-tuwa po ang husband ko, si Mr. Mizayuki Inamoto. Arigato daw. Arigato gozaimasu. Thank you. Ay, naku, nabusog kami. Ang sarap nun, ano? Thank you, Andrea. Nabusog kami. Alam niyo, ito si Andrea Inamoto, napakabait nito. Napakabait, napakaganda ng katawan, ang ganda ng kutis, ano? Pero wag niyong gagalitin. Huwag niyong gagalitin. Nakaw, makikita mong impyerno pag ginalit mo itong babaeng to. Maniwala ka sa akin. Roseanne Tan Palencia, good evening. Ramon Simon ng Bulacan, Marilao, Bulacan. Rosa Agnes ng Bahrain. Aba, hindi ba sa Saudi Arabia yun? Si Jean Guevara, Dominga Kirante ng Quezon City, Alexander Budhi ng New Jersey from Clifton, New Jersey. Good evening po. Maraming salamat. Janet Briones, Happy Halloween, sabi niya. Elvira Cabahog ng Pasay City, Judith Vicente, Marvin Riabad ng North Caloocan, Eduardo Roma ng Kabuyaw, Barangay sa Uyo. Barangay sa Uyo, Kabuyaw. Saan yun, Laguna? Sitio Kabuyaw. Si Lynn ng Brussels, Belgium ay nag-text sa atin. Good evening, Brother June. We miss you. Kumusta po ang Euro Pilgrim nyo? Pag-greet naman po ang aking unika iha, si Nathanie Luna from Lynn ng Brussels, Belgium. Okay naman po, very productive ang ating naging pilgrimage sa Europa. Of course, alam niyo yung mga pinuntahan natin lugar doon, di ba? We went to the different Marian shrines. Isa dyan ang Fatima, Lourdes. We went to Our Lady of the Pillar sa Zaragoza. Bakit na mga Espanyol? Mga Espanyol, natutuwa ako pag nagsalita. Malalapad ang dila, Zaragoza. So, napuntahan natin yun. And then we went to Paris. Ang una nating pinuntahan sa Paris, the apparition site of Our Lady of the Miraculous Medal. Of course, nandun yung katawan ni St. Catherine Laboure. And from there, nilakad natin papunta sa founder ng Daughters of Charity, Sisters of Charity, if I'm not mistaken, si St. Vincent de Paul. St. Vincent de Paul. At yung mga pilgrims natin, pinaakyat natin dun sa Retablo Mayor kung saan makikita po ninyo ang katawan ni St. Vincent de Paul. And then, of course, tungo tayo sa Lourdes, umatid tayo ng evening procession at umawi tayo ng Salve Regina. At yung mga, ang galing nila sa Europe, lalo dyan sa Lourdes, France, ang galing nila, pag nakita nila na may isang PWD, person with disability, kagaya ni Brother June, naka-wheelchair ako di ba? Tinutulak ako ng aking anak. Inilapit nila yung mga naka-wheelchair malapit doon sa altar para sa blessing ng bishop pagkatapos ng procession. No? So, andun kami sa unahan, binibigyang priority yung mga disabled. Yon. Kaya nakakatuwa po. And then, siyempre, the Notre Dame Cathedral in Paris is still closed. Balita natin, December of this year, if I'm not mistaken, bubuksan yun. December of this year. So, it's a beautiful experience. Maraming salamat. Angelita Banato ng Pateros, Nico Cabales. Hi, Dr. Love. How are you preparing to face-to-face with Corina Sanchez? Ako, nakapag-tape na po kami ng ilang episodes and abangan po ninyo yan sa November 11, bandang hapon, November 11 sa
TV5 ang bagong atake, bagong approach, bagong mga mukha ng face-to-face harapan. Ang mga lumang mukha lamang po dyan ang natitira ang tatlong trio tagapayo, si Dr. Camille Garcia, si Attorney Lorna Kapunan at saka si Brother June Banaag. Ito mga lumang mukha na makikita niyo. But the rest of the production staff, mga bagong mukha na po yung makikita. Corina Sanchez, ang ating bagong host natin. Alam mo ba, Mike Santillan, na isa sa mga co-host ni Corina Sanchez, ang ating kasama rito si Stanley Chi. Wow, nagulat ako, Stanley Chi talaga, oo. At saka, si Donita Knows. Si Donita Knows, sabi ko sa kanya, sino bang ginagaya mo? Sabi niya, si Donita Rose daw. Sabi ko, baliw. Hindi mo kamukha si Donita Rose. Mas kamukha mo si Alma Moreno. Oh, totoo lang. Sa totoo lang, panoorin po ninyo. Mas kamukha niya, nung kabataan ni Alma Moreno, mas kamukha niya si Alma Moreno. At saka nandyan din si Marimar Tua. Si Marimar, ang champion sa singing contest natin dito, no? Sa TV5. Singaling. Yon. Siya ang grand champion at isinama po siya dyan sa pest-to-pest na yan, harapan. Abangan po ninyo at very interesting ang ating unang salyahan dito sa Pest to Pest. November 11, mapapanood po niyo, bandang hapon po yan sa TV5. Okay. Agnes Javier. Uy, si Agnes Javier, matagal ko ng kaibigan to. Good evening, Agnes. And send my regards to Raquel and Nestordita. Si Lilian Panaligan Buen ay buwabati po ng magandang gabi, lalong-lalo na po sa mga senior citizen na nakikinig sa ating programa, buhat sa kanya na isang senior fan, buhat sa Parañaque City. Thank you so much. Meron pa bang hindi tayo nababati? Eduardo Roma, thank you very much. And pagbabalik po natin mamaya, iparirinig namin sa inyong isang liham kasaysayan. Very interesting. Ito'y liham kasaysayan na padala ni Angela. So, ubangan po yan. Angela ng Dagupan City, 27 anyos. Samantala, narito isang bilang musikal bago natin iatid sa inyo ang ating liham kasaysayan. 10:27. Oras natin, ganap ng alas 10:35 ng gabi at gusto lang nating paalalahanan ang ating mga regular na mga tagapakinig, lalong-lalo na po ang mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzales at Mami Lorleen Gonzales ng Davao City, Metro Davao. Sila po ay nakikinig sa ating programa every night. Gayun din, pinapaalalahanan natin si Elizabeth Villa Gonzalo, si Mariví Viola at Myra Bulisay Lee at Zenny Dayang Hirang na kumari ko. At si Ming Puhanes, no? Na ang ating programa simula sa Lunes, November 4, ay madidinig na po sa 105.9 FM. 105.9 FM. Ibang frequency sa Davao. Kunin mo nga yun sa Davao para malaman ni na Giorgio Gonzales yung frequency sa Davao at tayo maabangan doon. Kaya ito po ay paalaala lamang sa inyo na tayo po ay madidinig alas 9:30 hanggang alas 11:30 sa araw po ng Lunes, November 4 sa 105.9 True FM. Magandang gabi at happy listening kay Teacher JC Calasikas na ngayon ay nakikinig habang nasa biyahe at unti-unti na raw bumabalik ang boses niya. Tigilan mo ko, Teacher JC. Anong unti-unti nang bumabalik ang boses? Napanood ko siya nagngangawa at nagkakakanta sa Facebook. Kumakanta sa Facebook, ibig sabihin nakabalik na ang boses niya. Yun. And I'm very, very glad to hear that. Si Yeklo Pena ay binabati po natin na magandang gabi at happy listening. Sabi niya magandang gabi, Brother June. Sasama po kami ni Ate Riza sa bago ninyong bahay ang frequency. And I'm happy, balik na po kayo ng 2 hours from 9:30 to 11:30. Wow!
Masaya po talaga. God bless you. Maraming salamat. Thank you very much, Myra Bulisay Lee at Roy Bulisay. Maraming salamat din sa inyo. Ating tunghayin ngayon ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Angela ng Dagupan City. Kung sakali pong merong kayong mga liham kasaysayan o kasaysayan ng inyong buhay, kasaysayan ng tagumpay, mga suliranin na inyo pong pinagdadaanan ngayon na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at ng inyong contact number. O dili kaya, maaari kayong tumawag sa ating hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290 para sa live counseling. Narito ang liham kasaysayan padala ni Angela. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Brother June, ako po si Angela, taga-Dagupan po, at 27 anyos. Natutuwa po talaga ako sa inyong programa. Hindi po mababaw. Maraming natututunan at talagang napapaisip ang mga listeners sa inyong mga payo, lalo na po kapag tungkol sa moralidad. Brother June, may gusto po sana akong ilapit sa inyo. Matagal ko na po itong pinoproblema, pero sa tuwing sinusubukan kong i-open sa iba, it's either pinagtatawanan ako o pinag-iisipan akong nahihibang. Habang ang iba naman po, para bang nagpapanggap na naniniwala, pero parang pinagtitripan lang ako. Dr. Love, bata pa lang po ako, mga 14 years old, nang una ko pong maranasan na may mga nakikita at nadidinig akong kakaiba. Ito rin po ang naging dahilan kung bakit wala akong masyadong naging kaibigan. Weird daw po ako kasi bigla akong natatakot na lamang. Brother John, sa tuwing napupunta po ako sa simbahan, lagi po akong may nakikita. Mga babae, bata, kung ano-ano, Brother John. Mga hindi naman nakikita ng mga kasama ko. Ganon din po sa ibang lugar. Pero hindi po sa lahat. Meron din po ako mga naririnig na hindi ko malaman kung saan po nanggagaling ang mga boses nila. Minsan naman po parang nanlalaki ang ulo ko at binabalot ang buong katawan ko ng lamig. Parang simula ng 14 anyos po, panay takot na ang nararanasan ko. Sinabi ko po ito sa mga magulang ko. Ang sabi lang po nila, baka may third eye ako. At sinabi rin po nilang huwag ko lang pansinin. Kaso, ang hirap pong baliwalain, Brother June. Dito pong nakaraan, pumunta po ako sa bahay ng bago kong friend. Naku, may nakita na naman po akong isang matandang lalaki na mukha pong kawawa. Pero wala po ni isa sa mga kasama ko ang nakakakita sa kanya. Natakot na naman po tuloy ako. Pero Brother June, lahat ng nakikita ko, hindi gaya sa mga napapanood at naririnig kong mga multo-multo. Para po silang pangkaraniwang tao. Bukod tanging ipinagtataka ko, bakit ako lang ang nakakakita? At sa tuwing may nakikita ako, nalalaman ko lang na iba sila kapag sumasabay ang pagtayo ng mga balahibo ko. Brother June, totoo po ba ang third eye? Third eye po ba ang dahilan ng dinaranas ko? Ano po ba ang paliwanag dito? Naniniwala po ako na hindi ako nababaliw. Kaya nga lamang po, hindi pa ako opisyal na nagpapacheck up. Sana po, Brother June, mapaliwanagan po ninyo ko tungkol dito.
Gumagalang Angela. Angela, maraming salamat sa iyo. At sa mga nagmamanayo po ngayong gabi, sa inyong mga kotse, baka ako kayo mapadaan dyan sa may gawin ng Old Manila, no? Dyan sa gawin ng Quezon City, dyan sa gawin ng, ano ba yung simbahan ng simbahan ng isang simbahan dyan sa may Quezon City na malapit dyan sa New Manila pala, I'm sorry. Sa New Manila, Quezon City. Carmel, dyan sa gawin ng Carmel na yan. No? Balete Drive. Pag napapadaan ako galing sa station, minsan dyan ako dumadaan galing sa ABS-CBN. Bakit naman kasi pagkarami-raming mga puno dyan at nagdidilim na, parang minsan makita mong may mga kakaway-kaway sa yung ganyan na parang pinatitigil ka sa kotse mo. Minsan nagtataka ako at parang kinikilabutan ako na parang napakalamig sa loob ng kotse ko kahit patay ang aircon. At pagtingin mo sa rear view mirror ng sasakyan mo, may isang babaeng nakasuot ng puti dun sa likod na nakikisakay sa'yo. Kaya kung sakaling kayo nagmamaneho sa kahabaan ng South Luzon Expressway, lalo dyan sa gawin ng Laguna na yan, at medyo madilim, bubusina ho kayo. Kasi, sabi nga nung iba dyan sa gawin dyan, sa may zigzag papunta sa Bicol, marami raw na aksidente dyan, bubusina daw kayo paggabi. Kasi minsan, bigla na lamang kayong magigitla at magugulat sapagkat may nakasakay sa likod ng kotse nyo na isang babaeng nakaputi. At minsan naman ay madidinig kang may humahalakhak dyan sa tabi mo pero wala kang makitang tao. Balikan ho natin ang kasaysayan ni Angela bago tuluyang patayin ng mga nakikinig ang radyo sa takot. Ang problema ni Angela, noon pong siya ay bata pa, meron na siyang mga nakikita at nadidinig na kakaiba. Sabi niya, every time she goes to a place, pupunta siya sa isang bahay ng kaibigan, makikita niya itong bagong kaibigan niya. Pinuntahan niya ang bahay. Nakita niya may isang matandang lalaki nakaupo doon na nakatingin sa kanya na parang diretso yung tingin. You know, yung ibang lugar na pinupuntahan niya, kahit sa loob ng simbahan, may nakikita siyang mga tao, mga bata, mga matatanda. Nakikita siyang mga tao doon na hindi nakikita ng mga kasama niya at tanging siya lamang ang nakakakita. Totoo ba ito? Alam po ninyo, kapatid, mga ka-doctor lovers, minsan po meron akong isang kaibigan na exorcist. It is just unfortunate dahil kagabi lamang namin naisip ni Jen Morales na tawagan yung mga kaibigan kong exorcist. Pinatawagan ko si Father Giorgio Zerudo, na isang magaling na exorcist ng Diocese of Cubao. Pinatawagan ko si Father Daniel Estacio, na magaling na exorcist ng Diocese of Pasig. But unfortunately, bukas po kasi, November 1, maraming misa ang mga pare. As early as 5 o'clock in the morning, alas 6 ng umaga, nagmimisa na po mga pare para sa kaluluwa ng mga yumao at para sa mga banal. All Saints Day bukas Kaya hindi ho natin nakausap at hindi natin nakapanayam itong mga paring ito. But one of these days, aniyahan ho natin sila. Now, base sa mga exorcist na nakausap natin, meron pong mga tao na kung tawagin ay merong third eye. Mike Santillan. Totoo ito. Itong kasaysayan ni Angela na ito. Totoo na may mga taong may third eye.
may mga tao ko na-meet na nagsasabi na meron silang mga nakikita. Yun nga lang, medyo gory yung mga nakikita nila. May mga nakikitang mga putulang ulo, may mga nakikitang kung ano mga itsura na mga nakakatakot, may mga taong nakakakita ng hindi naman nakakatakot, pero makita mo bigla nakasakay sa loob ng kotse mo dun sa backseat. Pagtingin mo sa rearview mirror, nandun nakatingin sa yung ganyan, no? See? Parang nakakatakot talaga. Totoo ba na merong third eye? Sang-ayon sa mga exorcists, meron pong mga taong talagang gifted, kung tawagin ay merong third eye. At nakikita nila yung mga bagay na hindi natin ordinaryong nakikita. Okay? Kung ang itinatanong po ninyo, ano ba itong mga nakikita ng mga may third eye? Ito po ba ay mga kaluluwa ng mga tao? Ako po, pwedeng sabihin ko sa inyo, naniniwala po ako na hindi po ito kaluluwa ng mga namatay na tao. Kagaya ng sabi ko kanina kay Laila Chicadora, ang kaluluwa ng tao, kapag tayo namatay na, haharap kaagad tayo sa Diyos at hahatulan tayo ng Diyos kung saan tayo mapupunta base sa uri ng ating paumuhay. Tayo ba'y namuhay na may pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa? Tayo ba ay nagsabuhay ng mga salita ng Diyos? Namuhay ba tayong mabuting Kristiyano? Kung gayon, kung sakaling meron pa tayong konting kasalanan sa ating kaluluwa, maaari sa awa ng Panginoon tayo'y ipadala niya, isugo niya sa ating mga Katoliko. Meron tayong pinaniniwalaan na purgatorio kung saan ating nililinis ang ating kaluluwa sa pamagitan ng mga pagtitika at panalangin natin. At in time ay ginagawaran tayo ng Diyos ng biyaya na makasama sa kanyang kaharian. So ang mga namatay ay hinahatulan na kaagad ng Diyos. Sa Biblia, merong sinasabi sa ating Apostles' Creed na magbabalik ang Panginoon para hatulan ang mga buhay at ang mga patay. No? Yung mga aabutan ng Panginoon ay hahatulan din niya dun sa kanyang pagbabalik. Now, in other words, Brother June, sino yung nakikita ng mga may third eye na ito? Ang nakikita po ng mga third eye na yan ay yung mga evil spirits, mga kaluluwa, hindi kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay, kundi mga espiritong masasama. Tandaan natin, ang mga espiritong ito ay maaari pong magkunwari, no, na kamukha sila, makikita mo yung mukha ng nanay mo, mukha ng biyanan mo, mukha ng kapatid mo na matagal nang pumanaw, pati boses ng nanay mo, boses ng tatay mo, kaya nilang gayahin. Yan ang isa sa mga kapangyarihan ng mga masasamang espiritu, mga kampon ni Lucifer. At kapag ikaw ay mahina ang pananampalataya sa Diyos, maaari kang maposes ng mga diablong ito. Kaya, ano ang ginagawa? Ang nakikita nila ay yung mga espiritong ang intensyon ay manakot at mag-iwan ng takot sa ating mga puso. Hindi ito ang plano ng Diyos sa atin. Ang gumagawa lamang nito ay mga espiritong masasama. Kaya kinakailangan papagtibayin natin ang ating relasyon sa Diyos at magkaroon tayo ng magandang uri ng fondasyon ng ating pananampalataya. Be very pious and prayerful. Magdala kayo ng mga sacramentals. Mahalaga po. Ano ang mga sacramentals? Halimbawa, Santo Rosario, Crucifijo, Blessed Holy Water, Blessed Salt, exorcised salt or oil. Yan po ang mga sacramentals na makapagpuprotekta sa atin. Isa sa mga sacramentals ay ang the stone relic of Saint Michael the Archangel na ginagamit ng mga
exorcist na galing po sa Monte Gargano sa Italia. No? At itong mga kasama nating pilgrims na nagtungo dyan po sa Monte Gargano last week ay nakapag-uwi po sila ng hindi man marami, nakapag-uwi ng the stone relic of St. Michael the Archangel. Now, ano, Brother June, ang gagawin ng mga tao na may third eye? Ang maipapayo ko po sa inyo, una, magkonsulta muna kayo sa isang psychologist o sa isang psychiatrist para malaman po natin kung may medical problem, no? Psychological or medical problem. Kapag wala pong nakita ang psychologist o ang psychiatrist, then you can go to an exorcist at i-request po ninyo sa isang exorcist. When I say exorcist, hindi po mga herbularyo ito. Ito po ay mga pari na anointed ng obispo, mga pari na nag-aral kung paano makipaglaban sa mga diablo at paalisin ang mga diablo sa ating buhay. Maaari pong isarado ng exorcist ang third eye sa inyo kung meron kayong kilalang ganyan. Sabihin lamang po ninyo sa paring exorcist na meron kayong third eye at gusto po ninyong ipasarado ang third eye na yan. There is a process. May paraan po ang mga exorcist para isarado ang third eye na yan at nang hindi kayo magamit ng diablo sa anumang paraan na gusto niya. Tandaan natin, sa bawat diocese, meron pong naka-assign na isa o mahigit pang exorcist. Sa diocese ng Antipolo, meron silang mga exorcist. Hindi lamang isa ang exorcist nila dahil mas malaki po ang diocese ng Antipolo. Sana, Angela, ay magkaroon ka ng pagkakataon na una ay makipagkita sa isang psychologist o sa isang psychiatrist para ma-evaluate ka at pagkatapos ay makipagkita ka sa isang exorcist sa inyong diocese. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. At si Giorgio Gonzalez at si Mommy Lorleen Gonzalez ng Metro Davao, pinapaalalahanan po natin sa inyong lalawigan sa Davao simula sa Lunes, 4 ng buwan ng Nobyembre. Ang programang ito at mga programa natin sa True FM ay madidinig nyo na po sa 106.7 sa Davao, sa Cebu, 101.9, sa Cagayan de Oro City, 101.5, sa Ormoc, 99.9, at sa Tacloban, 104.7. 5 minutes before 11 o'clock. At siyempre, batiin natin bago tayo magpaalam mo, ang kaibigan natin, isa sa mga pilgrims natin, si Belen Carpenter at ang kanyang kapatid na araw-araw, gabi-gabi, ay nakikinig sa ating programa. Hanapin din po ninyo ang ating mga programa dito sa True FM, sa Channel 19, sa Signal Cable. At simula po November 4, araw ng Lunes, tandaan, True FM, nasa 105.9 FM. Totoo, tunay at tapat. At siyempre po, hanggang dito na lamang, papaalam na ho tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyo sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz. Sa ngalan po ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, Operations Manager Cherry Baile, ang ating producer Jenjen Morales and Mike Santillan, ang ating Technical Director si Sheikh Mamaril, ang ating Radio Studio Technician Rom Ortigas at ang PA and David Operator natin, Jairi Ann Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.